Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksa may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-28 na kabanata ng Noli Me Tangere, Mga Sulat. Sa kabanatang ito, walang mahahalagang pangyayari sa mga panganuyahing tauhan, ngunit inilahad ang mga sulat na naglalarawan ng makulay na pagdiriwang ng pista sa San Diego. Isang sulat mula sa isang reporter sa Maynila ang detalyadong nagkwento tungkol sa maringal na pista na pinamumunuan ng mga paring Pransiskano at dinaluhan ng iba't ibang orden ng mga pari, mga Kastila at kilalang tao mula sa iba't ibang lalawigan. Ikinuwento niya ang ingranding palabas, tugtugan, paputok, mga handaan at maging ang presensya ng mga magagandang dalaga tulad ni Maria Clara na nagpahanga sa kanila sa pagtugtog ng piano, bagamat napansin din niyang napakamahiyain nito. Ibinahagi rin ng manunulat ang masiglang palabas sa entablado na sila lamang daw ang mga edukado ang nakakaunawa. Nasiyahan ang mga katutubo sa dramang Tagalog at nagbigay ng sariling komento ang alkalde at si Padre Damaso sa mas magandang katigiging takbo ng kwento. Inilarawan din niya ang ingranding prosesyon para sa mahal na Birhen ng Kapayapaan, kung saan iba't ibang imahen, mga banda, Kastila at paring Dominiko at Pransiskano ang nagpasigla ng pagdiriwang. Ayon sa sulat, kapansin-pansing umano ang hindi pagdalo ni Crisostomo Ibarra dahil sa bahagyang karamdaman. Ngunit madalas pa rin siyang mapag-usapan at purihin ng mga tao dahil sa ipinapatayo niyang paaralan. Ikinuwento rin ng reporter ang misa at sermon ni Padre Manuel Martin, ang masaganang handaan sa kumbento at ang gabi-gabing sayawan na lalong nagpasaya sa mga Kastila. Sa huli, tinapos niya ang sulat dahil sa matinding pagod sa sunod-sunod na kasayahan ng pista. Kasunod nito, inilahad naman ang sulat ni Kapitan Martin kay Luis Chiquito na nagkwento tungkol sa kasayahan at sugal sa pista. Pagkatalo ni Padre Damaso, panalo ng Kapitan Tiago at ang hinala niya sa pandaraya ng isang inchik na kasali sa laro. Binanggit din niya ang pagkadismaya na hindi dumalo si Ibarra na sana'y madadamay sa sugal. Natanggap din ni Ibarra ang isang liham mula kay Maria Clara na nagsasabing nag-aalala siya at nagdasal para kalagayan ni Crisostomo, lalo na't isang araw na itong hindi nagpapakita. Ikinuwento niya ang pagkainis sa mga taong pilit siyang pinasasayaw at pinatutugtog ng piano at kung hindi raw dahil kay Padre Damaso na nagkwento sa kanya ay sana nagkulong na lamang siya sa silid. Sa kabuuan, ang kabanata ay nagpapakita hindi ng pag-usad ng pangunahing banghay, kundi ng masinsinang larawan ng buhay pista ng mga Pilipinong noong panahon ng Kastila. Maringal para sa mata ng dayuhan, masaya, ngunit puno ng pag-aaksaya, tsismis, pagpapakitang tao, at politikang panrelihiyon.